May advertisement na para sa charter change. O, kita mo? Kapal ng muka. Ha? Merong advertisement para sa tsa-tsa? Ganun po sila katindi. Ang tanong, saan sila kumuha ng pera? Yan ba yung sinasabi ni Lagman? Kasama na ba yan dyan? Sino ba talaga may gusto niyan? Dapat birahin yan. Saan nilabas yan? Sa ABS ba? Hindi, saan nila libas yung ads na yan? Oh, nako. Talagang agresibo. Pag may ads at may pirmahan, it means they are serious about it. Hindi yan yung tinatampisaw-tampisaw lang nila. Ibig sabihin, meron talaga yan, protector o supporter sa likod. Pumopondo, tinatrabaho dahil seryoso silang matupad yung tsa-tsa na yan. Kaya ngayon maraming bumabatikos, dapat batikusin ang batikusin ang batikusin. Kasi pag lumakas yan at marami na namang kongresista na nabigyan ng proyekto, patay tayo dyan. Ang hirap ng tibagin pag nagkaroon na ng momentum yung tsa-tsa na yan. So, at the get-go, katin na natin yan. Mahirap yan. Mas makapal to, sinabi ni Russell TV. Sabi niya, dito sa amin yung mga leader binibigyan pero yung mga pinapapirma walang binibigay. Eto pa, narinig ko yan. Although hindi ayoko basta-basta maniwala sa kwentong barbero kasi may mga ganyan kwentong barbero eh. Pero nadinig ko nung ako'y galing doon sa aking pagupitan na may namimigay daw talaga. Ang problema, may narinig tayong 100, di ba? Ang problema, kinakatkong. Hindi pa nakakarating sa baba. Papapirmahan lang sinong nakinabang yung nagpapirma, di ba? Gano'n na. So, syempre, gugustuhin nila yan. Halimbawa lang, ako ay barangay captain, barangay tanod, or kung sino ko, basta ako nagpapapirma. Papirmahan nyo yan. Syempre, ganado ako magpapirma. Hindi. Kunwari lang, example lang. Pero ako, hindi ko papipirmahan yan. But kunwari, papirmahan. Bawat pirma, wag mo na ibigay, kinukuha na nila. Di kumita pa sila. Syempre, yung mga nagpondo naman, wala na silang pakialam. Basta importante sa kanila, pirma. Everybody happy. Ganado yung nagpapapirma, ganado yung protector, naghahaman na politiko. Dahan-dahan. Kasi po, ang labanan ngayon, gapangan. Gagapangin yan sa barangay nyo. Unti-unti. Dito, pinag-uusapan natin yan. Pero baka kinabukasan sa palengke ninyo, sa barbero ninyo, kung saan man sa inyo, may doon, pipirma-pirma doon. Tapos, yan ang style. Yan ang style ng mga gahaman sa kapangyarihan. Mahirap yan. Oo nga. Ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po Hindi ako! alamin po yan ng MTRCB. Ayan. MTRCB, anong tinatrabaho ninyo? Busy sila. MTRCB, busy sila sa SMNI. Questionin daw yan. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Ang pinag-uusapan dito yung ads. Napanood nyo na ba yung ads para sa charter change? Gising, MTRCB, saan kayo natutulog kayo sa pansitan? Anong ginastos niyang pera? Dapat binubusisi nyo yan. Yan ba ay nakarating sa inyo? Yan ba ay tiningnan ninyo? Yan ba ay inimbestigahan ninyo? MTRCB, huwag kayo nakapokus sa parati sa SMNI. Ako'y nagtatanong lang. Yan ba ay nadinig nyo na yung ads na yan? Yan ba ay legal? Illegal? Nararapat? Tinanong nyo. Sino ang gumastos dyan? Diba? Dapat pag may ads, diba? Dapat MTRCB, alam nyo kung sino yung tao sa likod niyan na nagpapa-ads. Hindi yan basta pwedeng ads lang ng ads. Yan ang punto ni Roque. Paki-explain. Wag nyo i-explain. Baka SMNI lang ang kaya nyong bigyan ng suspension. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. Ako, magtatanong ako. Pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit nyo gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Tanungin mo na ng diretso, tinuputukuyan mo ba si Speaker Romualdez? Tanungin na natin, kung siya ba pinapatunguyan mo, tanungin na natin ng diretso. Ayaw mo pangalanan natin. Hindi ko alam kung pinangalanan niya. Speaker Romualdez, ano ba? Ano na? Ano na? Sino ba gumastos dyan? Tanong lang naman. Terrible na ang ginagawa nyo, sobra na. Mantakin mo, pati TBAD meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Yan na. Kala mo sino man, may pakana nito. Kasi nasa title natin Sabi ni Roque yan, anong tingin nyo sa Pilipino? Gago? Ay, nako kayo. Hindi kasi lantaran Alam mo kung bakit? Hindi naman sa mura yan Parang ano ba ibig sabihin ng gago? Parang stupid, di ba?
Ano ba tingin nyo sa Pilipino, stupid? Kasi yung ganyan, lantaran niyang panggagago. I mean, parang ang tingin nyo sa Pilipino, walang utak. Sa bagay, nabudol nga. Sorry to sa mga nabudol ha. Sa bagay, no? Ewan ko. Hindi po, lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment, para mawalan ng boses ang Senado. Kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saligang batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang gobyerno na may dalawang kamara ang Kongreso. Alam nila na kapag lokal na mga opisyal, siyempre, ang interest nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change. Kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pa ang presidente. Na ang presidente o di naman daw kaya ang Speaker of the House. Paano naman si Senate President? Bakit yung binaliwala si Senate President? At siyempre, sabi dito, si Tamba Coach ang pinanser. Ba, ako, di natin alam yan, ha? Kaya di pwedeng sitahin ng MTRCB. Totoo po ba ito? Ha? Kasi may nagsasabi, kayo daw ang pinanser. At ba't hindi naman kayang sitahin ng MTRCB? Under ba sila? Ano yan, ha? Separate body po yan. Nakahiwalay po yung ahensya na yan. Hindi yan under sa Congress. So, naku, mali yan. Kung totoo yung sinasabi ni Eli, naku. bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam niyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence ng ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presumed na responsable sa forgery. Dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presumed na nasa likod niyan. Ayan, maliwanag na yun. Kung sino daw ang makikinabang, halimbawa may forgery, bagamat ito ay hindi forgery, sino makinabang sa forgery ay sila ang mananagot sa batas. Dito naman, dito sa bribery na dito, sa tsa-tsa na ito, abay dapat daw managot kung sino ang makikinabang. Ang tanong, kasi ako meron akong sariling opinion. Kayo ba? Sino sa opinion ninyo na pagkaroon ng tsa-tsa at bakit nagkakaroon ng bayaran para sa pirma? Sino ba ang makikinabang niyan? Pakisagot po sa mga manunood ng replay sa tingin ninyo. Sa nangyayari ngayong yan? Kaninong proyekto yan? Kasi siya ang dapat managot dahil siya ang makikinabang. In short, sino ang makikinabang? Yan po ang punto ni Roque. Ilagay nyo na. Sabi ni Gemma Pasyente, Congress. Ilagay nyo doon sa manunood ng replay, pakilagay nyo. Sino ba ang makikinabang dyan? Lagay nyo kasi baka maguguluhan tayo pagbasa. Ang makikinabang dyan, si blank or ang blank kung lahat sila. Ayan, naku. Sige, tuloy natin ha. Dire-diretso nyo lang ilagay. Ayan na. Sikat na sikat ka talaga. Ay sinong nasa likod niyan? Di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa Bilang Kongreso, ako sa tingin ko, syempre let's be specific. Makikinabang ang Kongreso, bakit hindi? Pero meron pa rin tao makikinabang dyan. Aside from Congress. Talagang batas. Masyado na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan! Alam mo, grabe, no? Yan yung punupunto kanina eh. Gahaman. Alam mo yung bilang politiko, okay na yan. Blessing na yan eh. Ba't kailangan mo pa mas malalaking power? Walang masama kung ikaw ay maging makapangyarihan. Pero gawin mo sa tama. Kasi pag ginagawa mo na sa mali ang iyong mga pangarap, gahaman, greedy, ika nga, garapalan talaga. Garapata tong mga to. Sagad to the bones, kagarapal itong mga ito. Sinasalawlan nyo na ang saligang batas at ang ating institusyon. Basahin. Hay nako. Basahin ko lang, attorney, ang ilan sa mga pahayag ng mga mambabatas, no, ukol dito, lalo na sa Senado. Ang sabi pa nga, unethical and illegal kung totoo man ang 100 pesos per signature campaign Ang social na para sa mga sinasabi tsa-tsa. nila, ako salawla na nga eh. Social, unethical at illegal kay Attorney Roque Salaula. Pero
more than that, I want it to be illegal. Kasi alam nyo kung bakit? I mean, kung alam nyong illegal, anong gagawin nyo? Hahayaan nyo? Hindi. Dapat may managot sa batas. Huwag nyong kanlungin porket kasama ninyo. Illegal or unethical. Di ba meron pa nga kayo dyan sa Congress na tinasabing Ethics Committee? Tanong ko, sa Ethics Committee, nagtatanong lang po, ina-address lang po, ang ating problema. Kung yung pagpapipirma na yan ay may kamay ang Kongreso dyan, anong ginagawa nyo sa Ethics Committee? Ayan ay maliwanag na unethical. Abay, galaw-galaw, baka ma-stroke kayo dyan. Calling Ethics Committee dyan sa Congress. Abay, pakita nyo may silbi kayo. Pakiimbestigahan to. Wala na masama. Kung sa tingin nyo, hindi, imbestigahan nyo. Responsibilidad nyo yan eh. Sagutin nyo yan sa taong bayan. Ang laki ng usok eh. Wala kayong ginagawa sa Ethics Committee? Ano yan? Nagpapalaki kayo ng ano? Nagtatanong lang po kaya totoo kaya hindi, dapat imbestigahan nyo. Hindi kayo magaling lang mag-imbestiga pagkalaban nyo. Makikita na kayo ay patas kung kaya nyo rin imbestigahan nyo, kasamahan nyo sa trabaho. Patas ba kayo, Ethics Committee? Yan ni Senador Jinggoy. This practice clearly violates our laws and undermines the democratic process. Sabi naman ni SAP, kilala mo si SAP, super ate ng Pangulo. Ang sabi naman niya dito, ang ating konstitusyon ay hindi ibinibenta. Kinukundina namin ang mga taong umunoy nagbibigay ng suhol sa mga distrito, LGUs, at potensyal na mga lagdaan na hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Mas Pati kamag-anak nyo, nagagalit na sa inyo. Si Super Ate. malapit ang sinabi ni SAP sa aking sinabi. No? Walang tama. kaya yan! Mga walang ya! In other words. Para naman kay Senador Coco Pimentel, Senate Minority Leader po, mga kapartner, na dapat imbestigahan ng maigi ang tinatawag na bribe initiative. Sabi pa niya dito, and I quote, Ang tawag doon, bribe initiative. sabi niya dito, Social bribe initiative. Hindi na people's initiative. Hindi na PI kasi pangit pakinggan mga PI kayo. Ngayon BI na kayo. Bribe initiative. So, we need more investigative work, but if indeed the signatures were paid, for then the People's Initiative petition is not from the people, but it is the initiative of the source of the money, which could be commercial or some other vested selfish interest. A bribe initiative is not the people's spontaneous initiative. Anything of value in exchange for a signature can be considered a bribe. Yan. Suhol yan. Kahit ano daw na parang may kapalit para sa isang pirma ay bribe, suhol. Ang tanong sa inyo, gagalawan nyo ba yan? Meron bang makakasuhan dyan? Congress, mag-iimbestiga ba kayo? Senado, mag-iimbestiga ba kayo? Magpapatawag ba kayo? Dapat diyan kayo ngayon gumalaw. Magpatawag kayo in aid of legislation para makita ng tao, hindi kayo puro grandstanding. Kasi pagka hindi nyo pinatawag yan, hindi nyo inimbestigahan, ang kaya nyo lang imbestigahan, yung iba. Pag kayo na, wala na. Kaya pakita nyo, patas kayo. Kaya nga, we also challenge again, Lagman, na maglabas ng ebidensya. Para naman meron tayong pinangahawakan na nagagamit yung pera ng taong bayan. Alam mo, suggestion ko rito. Alisin natin yung ano. Ang suggestion ko rito, una, imbestigahan sino ang nagpa-ads. Kung siya ang nagpa-ads, saan galing ang pera? Saan nila kinuha yung pera? Yung mga nagpapakalat dyan, imbestigahan yung mga barangay. Pupuyok yung mga yan. Sino nagbigay ng pera? Sino ang pumoprotekta? Sino nag-i-sponsor? Imbestigahan nyo. Gawin nyo rin yung part nyo. Hindi lang kayo magaling sa iba. Hindi lang kayo magaling sa grandstanding. Ngayon kayo mag-grandstanding. Di ba? Ay sinong nasa likod niya? Yan. Tama. Ang ganda ng tawag niya, bribe initiative. Gagamitin na natin yan. Hindi na congressional initiative. Bribe initiative na.